Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa may bahay na si Cecil at ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Cecil. May asawa at isang anak. 15 taon na kami kasal ni Adolfo at binayayaan kami ng isang anak na pinangalanan namin Arthur. High school sweetheart ko si Adolfo at dahil na yun sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa noon, dahil di kami legal sa mga parents namin, patago kaming nagkikita sa labas noong nasa college na kami at sa sobrang pagmamahalan namin na humantong sa pagbubuntis ko sa anak namin si Arthur na ngayon ay nag-aaral na sa high school. Mabait na asawa si Adolfo, gumagawa sa gawaing bahay, maasikaso. Pag siya ang unang nakakauwis ng bahay, siya na ang nagluluto at nag-aasikaso sa anak namin. Pagdating sa banding, pakipag-banding ay di naman ito nagkulang sa akin dahil halos gabi-gabi kaming pinagsasaluhan ang ginagawa ng mag-asawa. Maliban lang siguro pag may dalaw ako, mainit kami pagdating sa bagay na yun na kinaiinis na anak namin dahil minsan naglalambingan kami ng asawa ko sa sala habang nanonood kami ng TV. Wala akong may susumbat sa ugali ng asawa ko kasi simula pa nung mag-BF at G pa lang kami, hindi ako nakatikim ng anumang pisikal na abuso o anumang sakit na galing sa kanya. Bagay na gusto ko sa kanya dahil pasensyoso ang asawa ko. Pero kahit gaano man kaganda at kasaya ang pagsasama namin mag-asawa, mayroon pa rin parte ng buhay ko na gusto kong ma-experience. Wala akong may sumbat sa asawa ko pagdating sa kama kasi ginagawa niya lahat para may bigay ang bagay na yun. Pero ang gusto kong ma-experience ay makatikim ng kakaibang haba ng isang lalaki na di kailanman maibigay ng asawa ko. Nangyaring napukaw ang pagtasyang ito nung nag-surf ako sa internet para sa project ng anak ko si Arthur. Tinutulungan ko kasi ang maghanap ng mga information tungkol sa term paper niya at di ko akalain yung website na pinasukan ko marami palang pop-ups na bigla na lang nagsusulputan sa monitor ko at may isang particular na site na di ko kaagad nasara dahil sa litratong nakakuha sa atensyon ko. Meron doon dalawang may ginagawang milagro. Pareho silang mga wala ng suot at nakita ko ang bagay na yun at tila ba kasing laki ng braso ng anak ko. Nagising na lang ako sa pantasang yun nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto namin at pumasok ang anak namin. Dala ang isang bundle ng bond paper para ilagay sa printer. Kaya agad kong sinara ang window na yun at patay mali siyang nagtatype sa keyboard. Ano man, nakita mo yung pinapa-research ko sa'yo? Tanong sa akin ang anak ko. Ha? Oo, nakita ko na. Teka, print ko muna ha. Sabi ko sa kanya. Okay ka lang ba ma? Tanong sa akin ang anak ko. Okay lang naman ako. Sige na, lagay mo na yung bond paper sa printer para makapag-print na tayo. Sabi ko sa kanya na agad naman itong sumunod sa utos ko. Matapos namin i-print ang kailangan niya, lumabas ka agad dito sa kwarto. Sabay, tinype ko agad ang website na nakita ko kanina. Nakaramdam ako ng kakaibang sa aking katawan. Sa sobrang daming litranong nakita ko sa site na yun, na puro kakaiba ang haba, ay napansin kong nasisiyahan talaga ang mga babae
na ginagamitan nun. Di ko namalayan na nasa baywang ko na pala ang lalayan ng dasal ko at kusa nang gumalaw ang kamay ko. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong bagay dahil sa buong buhay ko, yung kay Adolfo lang ang nakita ko. Halos araw-araw na akong nagsisurf sa net para lang tumingin sa mga bagay na yun. At nagbabasa rin ako sa mga kwento tungkol sa mga babaeng nakaranas na nun. Kahit nasa trabaho ko, ganoon na din ang ginagawa ko pag free time. Wala akong ginagawa sa opisina. Siguro kung bubuklatin ng amo ko ang history at favorites ng PC ko, makikita niyang puro panlalaking site ang tinitingnan ko. Tuwing magbabanting naman kami ni Adolfo, ini-imagine ko at pinagpapantasyahan ko ang mga mahabang bagay na yun. Pero kahit gaano ko pa ipikit at pairali ang imahinasyon, ay ganun pa rin kaliit at kapayat. Hanggang isang araw, habang nasa opisina, naisipan kong pumasok sa isang chatroom kung saan maraming babaeng naghahanap ng kakaibang aliw at pantanggal ng pagkasabik nila na di naabot ng kanilang asawa. Naaliw ako sa usapan nila at pagmamayabang ng mga lalaki nagchat-chat doon na grabe daw ang laki. Sa loob ng 2 linggong pagtambay ko sa chatroom na yun, nakilala ko si Ernie, isang kanang na nakabase dito sa Pilipinas. Businessman si Ernie at 6 na taon na siya dito sa Pinas dahil may pinapatayong business sa may bandang Pasay. Noong una nahihiya akong magpag-usap sa kanya dahil nga baka maubusan ako ng English, pero naka-adapt na din pala siya sa lingwahe natin, kaya nakakapag-type daw siya at nakakabasa ng Tagalog. Pero ang problema, di siya masyado makapagsalita nito. Bagay na ikinatuwa ko naman dahil nagkakaintindihan kami at nakakapag-usap kami ng maayos. Alam ni Ernie na may asawa na ako at kung bakit ako napadpad sa chatroom na yun. Regular na kami nagchat-chat sa YM, pero di na sa mismong site kung saan kami nagkakilala dahil magulo ang mga tao doon. So Cecil, when do you want to meet? Tanong ni Ernie sa akin noong nagchat kami isang araw. I don't know, parang natatakot na tuloy ako. Sabi ko sa kanya, why? There's nothing to be afraid of. You know, I'll be gentle. Sabi nito sa akin, gentle? How? Tanong ko sa kanya, I'm not rough and I can make my time, you know. Sabi nito sa akin, I haven't seen your Ernie, so I don't know yet. You want to see it? Reply niya, ha? Magpapadala ka ng picture? Tanong ko sa kanya, sure, hold on. Reply niya at makalipas ng ilang minuto, nakatanggap ako ng email galing sa kanya. Got it? Tanong niya sa akin. Yes, tika lang, check ko. Reply ko sa kanya. Naghintay mo ng 5 minuto kasi bagal mag-download ang pictures niya sa PC ko. Naisip ko na saktong nag-glance ang ibang kasamahan ko kaya saktong makita ko ang pinadala niya sa akin. Gumawa na rin kasi ako ng bagong account sa YM para di malaman ang asawtan ako. Nang matapos mag-load ang picture niya, nanlaki ang mga mata ko dahil sa nakita kong picture na pinadala niya. Dali-dali akong nag-type at sabing, oh grabe yan ah. Hahaha. Yan lang ang reply niya sa akin at sinundan pa ng yeah. So how about it? Want me to go with your dreams? Napalunok ko ng laway sa nakita ko at di alam kung itutuloy ko pa ang planong yun o hindi sa nakita ko.
I don't know, Ernie. Let me think about it. Yun na lang ang nireply ko sa tanong niya. I understand, Cecil. I can wait. Sagot naman niya sa akin. Bagay na nagustuhan ko sa niya dahil hindi siya katulad ng ibang nakausap ko na namimilit. Nagpaalam na ako kay Ernie dahil oras ko na para mag-out sa work at bigla akong natulala dahil sa kakaisip sa offer na Ernie. Sinundo ako ng asawa ko ng hapon na yun at di ko na alam kung ano ang ikwento nito sa akin dahil yung offer na Ernie ang tumatakbo sa isipan ko habang tinatahak namin ang daan pa uwi sa bahay namin. Hindi ko din maikakaila na umambon sa parke baba ng aking katawan nang makita ko ang bagay na yon. Kaya di nawawala sa isipan ko at di ko maiwasang pangarapin ito. Kaya sa asawa ko ay nilabas lahat ang aking nararamdaman ng gabing yun. Sobrang tuwa ng mister ko dahil ngayon lang daw uli siya nabigyan ng ganong serbisyo. Grabe ka ma, sobrang gigil mo. Halos gabi-gabi naman tayong may ginagawa, sabi ng mister ko matapos kaming magbanding. Miss na miss lang kasi kita. Alibay ko sa kanya. Siguro nakatatlong ikot kami ng gabing yun at ang dahilan ay ang litrato ni Ernie na pilit kong pinakapangarap gamit ang kay Mr. Gusto ko pa sana ng isa dahil di pa rin ako nakontento, pero ang asawa ko na ang umayaw at sabing milaka daw siya bukas, kailangan na niyang magpahinga. Hinayaan ko na lang matulog ang mister ko at lumabas na lang ng kwarto namin at pumunta sa kusina. Suot-suot lang ang duster. Di pa rin mawala sa isipan ko ang bagay na yun. Pumunta ako sa kusina at naalala ko na may kakaibang bagay pala doon na pwede kong gamitin. At maya-maya lang ay nagmilagro na ako gamit ang bagay na yun. Nanlata ako sa nangyari. Kinabukasan, natatawa akong niluto ang talong na ginamit ko kagabi. Napansin ako ng asawa ko. Kaya tinanong niya ako kung may naalala lang ako. Sagot ko lang sa kanya, oo. Pinigilan ko ang sarili ko nang huwag tumawa nung nasa lamesa na kami kumakain ng almusal dahil yung asawa ko pa ang mismong kumain. Sa talong, sarap ng niluto mong talong ma. Ano ba nilagay mo dito? Tanong ng asawa ko. Yung mga dating nilalagay ko, masarap pa ba? Tanong ko sa kanya na may malaking ngiti sa mukha ko. Sobra, sagot nito habang panay subo ng talong sa bibig niya. Dumaan ang ilang linggo na gano'n ang ginagawa ko kahit na may ginagawa kami ni Mr. Pero parang kulang pa rin. Nag-uusap pa rin kami ni Ernie at halos araw-araw na kami nag-uusap sa YN. At panay padala naman ng pictures nito. Lalong nagbibigay ng ibang pakiramdam sa akin. Nagpadala din siya ng video. Nahawak niya ang bagay na yun. Mga pictures na alam niyang magbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. At para akong tinutokso para pumayag sa offer niyang. Ang offer niyang dalhin ako sa kakaibang mundo. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.